Calvin Abueva na apektuhan muli ang kabilang kamay. Huli na ang panghihinayang ni Perez. At mga fans, napansin ang gupit ni Romeo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Kung ang isang dislocated thumb ay hindi sapat, si Calvin Abueva ay nasaktan rin ang kabilang kamay during noong Miyerkules sa pagsasanay ng gilas sa PhilSports Arena. Ang 35 years old ay na-injured ang kaliwang kamay, matapos nga itong matamaan muli ni Mota Tua sa isang sequence. Ngunit, tulad sa kanyang dislocated right thumb na kanyang nakuha noong araw ng Lunes, si Abueva ay sinabing hindi nito pinapansin ang kahit anumang sakit. Wala yan, isisimba mo lang ito, sabi ni Calvin. Ang magsanay noong Miyerkules, ang Magnolia forward ay sinabing siya ay magbibigay pugay sa kanyang homage sa Baclaran matapos ang practice. Baclaran tayo, kailangan natin yan. Kailangan mong humingi ng kaunting tulong, sabi ni Abueva na siyang kilala bilang isang Quiapo devotee. Kung babalikan noong Lunes, si Calvin ay na-dislocate ang kanang hinlalaki habang nakikipag-agawan nga ito ng rebound laban sa mga bigs na sina Junmar Fajardo at Enz Kwame. Ngunit dahil sa presensya sa pag-iisip, siya ay hinilaang naapektuhang daliri pabalik sa dating posisyon at bumalik ito at tinapos ang scrimmage. Malayo sa bituka, ito ang sinabi nitong ni Calvin bilang paliwanag sa injury, na kung saan binalot nga niya ito ng tape matapos ang iilang minuto para mabawasan ang pamamaga. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang walang kasiguraduhan sa paligid sa plano ng Gilas Pilipinas para sa 19th Asian Games. Ito ang kanilang naging focus ngayon matapos ang FIBA World Cup campaign. At ang nagdala kay CJ Perez na mami-missed ang spot sa team sa Hangzhou sa China. Kasama ang men's national team na nagkawatak-watak kasunod ang resignation sa head coach na si Chot Reyes. Ang high-scoring guard ay iniisip na hindi na ito matatawagang muli para sa another tour of duty kasama ang Gilas. Isang bagay mga kaibigan na nagkamali sa akala itong si CJ Perez. Dahil sa nangyari, siya agad ay nag-impaki, dinala ang buong pamilya at ginawa ang nararapat na bakasyon overseas. Ito ay huli na ng iilang araw, sa panahong ang San Miguel Corporation ang mother team ni CJ Perez ay nagdesisyong mag-take charge sa formation at preparasyon sa bagong binubuo ng Gilas para sa Asiad. Si Reyes ay nag-step down mula sa kanyang posisyon noong nakaraang Sabado, matapos na ipanalo ng Gilas ang kanilang final group phase assignment laban sa China. Dito'y walang naging malinaw na direksyon ang national team, hanggang noong huling Lunes ng gabi. Sa panahong ang SMC Sports Director na si Al Francis Chua ay nakipagkita kasama ang Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, President Al Espanlillo, PBA Board Chairman Ricky Vargas, at Commissioner Willie Marshall sa Diamond Residences para pag-usapan ang patungkol sa susunod na plano at aksyon para sa Gilas, bilang liwanag na rin kasunod ang resignation ni Reyes. Dito rin sa meeting na ito pinag-usapan ang kasunduang ginawa para kay Team Cone na mag-take over sa Gilas program bilang interim coach. Wala kaming labis na direksyon sa panahong nagtapos ang World Cup, kaya agad-agad pagkatapos ng event, wala na saming pag-iisip na kami ay babalik muli. Kailangan naming gawin ang mga iilang bagay. Kaya si Perez ay nagtapos na tumungo overseas. Ayon kay Cone, hindi tulad ni Junmar Fajardo na tanging nanirahan lamang sa Cebu, si Scottie Thompson, at Jopeth Aguilar, na siya namang hindi nilisan ang bansa para sa isang bakasyon sa panahong tinawag ang mga ito ng SMC Sports Director na si Al Francis Chua na maparito. Ito ay tanging huli na kay Perez na bumalik pa muli sa bansa. Gustong-gusto namin siyang makasama sa team, ngunit sa oras na siya ay naka-located at sinabing gusto nitong lumahok sa practice, siya ay ganap ng nasa ibang bansa. At nangyari na ang nangyari. Siya ay kasama ang kanyang pamilya doon, ayon sa kasalukuyang Gilas coach na si Tim Cone. Bilang palagay ng veteranong coach, si Perez ay makakabalik sa bansa sa September 18 or 19, or 4 na araw bago pa man lilisanin ng team ang bansa patungo sa China. Siya ay mami-missed ang maraming panahong pagsasanay ayon kay Cone. Kaya ginawa nila ang desisyon ngayon na mag-move on dito sa kanya. Siya ay naka-move on na rin. Ngunit oo, mami-miss namin ang player na ito dahil siya ay capable, at para kay Cone sanay na ito sa kanilang sistema sa pamamaraan kung papano nga ba sila naglalaro. Ngunit,
Matapos ang araw, napag-alaman ng lahat, na kung sakaling kakailanganin ang pangalan nitong ni CJ Perez, siya ay laging handa sa kahit anumang oras. Naayon pa nga kay Cone, gusto niya pa ring maglaro, tanging nahuli lamang ang lahat. Speaking of preparation sa Asian Games, kahit na ang mga outranked teams tulad ng Bahrain at Thailand at kahit na ang Gilas ay nakapagtapos mataas pa sa Jordan sa FIBA World Cup, ang Team Pilipinas ay hindi pa rin sinasaisip na ang paparating na tournament ay magiging madali lamang sa kanila. Alam namin na meron kaming mahihirap na daan na naghihintay sa campaign na ito, sabi ni Cone. Kung ano nga ba sa tingin nila ang inaasahang mangyayari sa paparating na September 23 to October 8 sa Asiad sa Hangzhou sa China. Si Cone ay alam na sila ay haharap sa Bahrain, ang Middle East side, na siyang nakaupo sa 44 places, mababa sa FIBA World Ranking sa Group C opener. Ang 94th rank ng koponang Thailand, ay ang laging nakakasagupa ng Pilipinas sa Southeast Asian Games, ay ang susunod nilang magiging assignment. Bago pa man nila haharapin ang Jordan na siyang napanghawakan ang 32nd rank at naging huli sa global meet. Hindi namin hustong alam ang patungkol sa Bahrain. Ngunit sinusubukan na naming inaalam ito. Kilala na namin ang Thailand mula sa SEA Games at tanaw na sila ay mas naging mahusay habang tumatagal, kasama ang kanilang naturalized player, isang Thai-Americans. Ang kanilang programa ay nag-improved at lumalaki, kaya ito ay mahirap para sa kanila, ayon kay Cone. Habang ang Jordan, ang Middle Eastern squad na siyang papangunahan sa TNT import na si Ronde Hollis Jefferson, ay isang skilled man. Ang responsable sa pag-agaw sa trono sa PBA Governors Cup mula sa kamay nitong ni Cone at sa Gilas counterpart na si Justin Brownlee. Si Justin Brownlee ay ganap ng may karanasan na maglaro laban dito kay Ronde Hollis Jefferson, kaya alam nila kung gaano sila kadelikado. At sa nakikita, siya ay mahusay na nakakapaglaro sa World Cup. Siya ay naging kahanga-hanga. Ayon kay Coach Cone, kung sakaling ang Gilas ay makakaahon sa grupong ito, potensyal nilang makakaharap ang koponan tulad ng Japan at Korea. Ang Japanese ay ina-report na ang kanilang binubuong team para sa Asian Games ay ganap ng handa. Sila ay nakuha ang highest Asian honors na nakapagtapos sa World Cup. Habang ang mga Koreans, gayunpaman, ay matagal nang nakapaghanda para sa gaganapin na Asian Games dahil sila ay hindi nakapag-participate sa global event. At dito'y naghihintay rin ang host China, na kung saan, natitiyak na sila ay gustong maghiganti sa panahong blowout loss nila sa World Cup laban sa Pilipinas. Kung sakaling kami ay mananalo, marahil kami ay dadaan sa landas alinman kontra Japan or Korea, kaya ito ay hindi magiging madali, ayon kay Cone. Patuloy pa nito, hindi kami nagkaroon ng sapat na panahon para mag-isip patungkol sa mga katunggaling ito. Sa ngayon, sinusubukan nilang gawin ang day-to-day, maging sinusubukan ang kani-kanilang sarili na maghanda. Ngunit alam ng lahat na ito ay magiging mahirap na daan para sa kanila at kailangan nilang i-figure out ang daan laban dito kay Ronde Hollis Jefferson. Speaking of Gilas, maraming nakapansin ngayon sa bagong gupit ni Terrence Romeo, dahil kung babalikan, ito ang klaseng buhok na nagpakita sa panahong una nga itong naglaro para sa Gilas Pilipinas, at dito rin sa gupit na ito siya nakilala sa buong mundo. Kung babalikan rin mga kaibigan ang sinabi ni Coach Tim Cone, si Romeo ay isang malaking impact sa team bilang isang scorer, isang manlalarong kayang-kayang i-breakdown ang kahit anumang depensa, siya ay isang great spot-up at come-off-screen type of player. Kaya dito'y ligtas sabihin, na posibleng mabubuhay muli ni Romeo ang kanyang career sa international stage. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.